Good evening mga kalaro. Katatapos lang natin ng trabaho. Medyo ginabi tayo ng tapos ngayon dahil gabi na tayo nakaluto ng ating pagkain. Pero okay lang yun kasi trabaho naman yun eh. Mga kalaro, meron akong ikukwento sa inyo. Napakaganda ng istorya nito. Pakinggan nyo. Meron daw dalawang magkaibigan na nakatira sila sa malayong lugar. Yung isang kaibigan anak ng may kaya sa buhay at yung isa naman anak lang ng magsasaka. Silang dalawa talagang super magkaibigan. Pasapat ng bata talagang sila na ang laging magkasama. Nagkahiwalay lang sila nung mag-aral na sa Maynila yung isa na anak ng mayaman. Samantalang yung isa naman na anak lang ng magsasaka na natili siya sa probinsya nila. Hindi siya nakapag-aral, hindi siya nakatungtong ng basta elementary lang natapos niya kasi tumulong na siya sa kanyang mga magulang sa bukid. Lumipas ang panahon mga kalaro naglakihan na sila. Dumating yung panahon na naging professional na yung isang anak ng mayaman. Yung magbubukid siyempre nagbubukid pa rin siya, wala siyang alam. Dumating yung panahon na magpapakasal na yung anak ng mayaman. At siyempre sabi niya, sa pinakamahalagang parte ng buhay ko, dapat na doon ka dahil ikaw ang aking nag-iisang kaibigan dito sa ating lugar. At huwag kang mag-alala at kukuha kita ng hotel. Sa hotel ka titigil pag nasa Maynila ka na. Lahat doon automatic. Sasabihin mo lang lalabas ng lahat ang mga gamit at saka mga tao tatawagan mo lang, tutulungan ka na. Sa madaling sabi mga kalaro dumating yung oras ng kasal. Nagpunta sa hotel yung anak ng magbubukid. Ngayon, nagpunta siya sa CR. Nakita niyo yung CR. Ibang-iba sa CR na inalakihan niya, yung may tabo, yung may ganon. Sabi niya, paano kaya ang paggamit nito? Nakakaramdam na siya. Naalala niya yung sabi ng kanyang kaibigan. Sabi ng kanyang kaibigan, ang banyo dito sa Maynila, pinaplas lang yan. Wala kang gawin, ipaplas mo lang. Sabi nung anak ng magbubukid madali lang pala to, ipaplas lang pala naman to Sa makatuwid nagbanyo na siya. Nung matapos na siyang magbanyo, tumindig na siya. Sinubukan na niyang i-flush yung toilet. Sabi niya 1 plus 1, 2 plus 2. Bakit hindi nalubog to? Pumalas na ako ng pumalas. Hanggang sa umabot na siya sa 100 beses na kapaplas. Ngayon, sabi niya, siguro niluluko lang ako ng aking kababata. Subukan ko nga ang minus. Mga kalaro, nung sinubukan niya yung minus, pag ganun nga ka ng kamay, nadali yung pinaka-control para mag-plus. Nag-plus ngayon. Sabi nga nun ng mga anak na magbubukid talagang itong aking kaibigan, akala niya wala akong alam, plus, minus pala to Yun lang mga kalaro. Ciao, ciao.